Naka-co-host na siya, bro. Ito ba yung ano? O lumabas siya? Ano? Yan. Naka-co-host na. Sino? Sino? Yung guest natin. Ayun na. Yung Si guest Michael natin, ba ano? Hayaan ba natin nandito si Michael? May perlas tayong Yan. ilalabas eh. Hindi Oo. pwede yung perlas. Oh. Palabasin na lang natin yan. Wala namang ambag yan eh. Walang ambag sa lipunan yan. Baka mag-record pa. Baka mag-record. Oo, palabasin na Tanggalin. yan. Walang ambag yan. Sige, ayan, Bye, wala na. Michael. Report Brooks ha, para hindi Bye, na makapasok Michael. yan. Bye-bye, Michael. Report. Waga Doon ka kay Michael Sandoval pumunta. Diyan na nga Magkulit ang, kayong dalawa ni Michael. labas ka na, dyan na nga ang pangangalit ng mga ngipin. Yan. Tsaka sa labas muna. Hindi na yung makakapasok kasi na-kick eh. Pag may kick dito, hindi na makakapasok eh. Sige, si, ano, discreet sis, try mo nga po magsalita. Okay po yung audio nyo. Sound check nga po kayo. Hello? So, Naririnig niyo po? siguro standby ka, Tola. Mamaya, after ni discreet sis. Naririnig niyo po Yan, ako? sige. Medyo mahina po, louder nga konti po. Naririnig niyo po ako? Hello? Po, Sige, sige. opo. Apo, tinig po. Discreet nga po, pasensya na. Hello po. Ay, sige yan, medyo okay na yan. Sige sis, bali, yung mga na initially mga nakwento mo na sa akin kanina, much better na para Mm-mm. din po nila, no? Tapos kung meron po kayo gustong konsulta sa ating Song Broly. Kasi ibig sabihin sa mga kasama po Gagi. dito, mga advisor or something na para flip ng inyong unfaithful story sa MCGI. So, sabihin nyo lang po later. Sige po, yung inyo lang, Okay po. para Sana initial po background ano, kung opo, kailangan. sana Sige po private talaga kasi po closet pa po ako tsaka yung asawa ko po iniingatan ko din. May tungkulin po kasi siya na kilala din po. Ayan. Ano po ako laki sa iglesia and ano po, matagal talaga buong pamilya namin. Opo, mahina po talaga kasi nandito po sa bahay ako at baka marinig po ako ng mister ko. Ayan. Okay naman na, medyo okay na. Sige, sige. Opo. Ano po kasi, lurker lang ako noong una. Nakikita ko lang yung mga mali. Pero hindi dahil sa mga post ni Kuya Adel. Actually, nakikita ko na yung mga mali dati pa. Pero iniisip ko na lang na baka masama yung mata ko, masama ako mag-isip, masama yung budhi ko. Dapat hindi ako tumitingin sa mga tao, sa pagkakamali ng tao. Ang tinitingnan dapat yung salita, ganyan. So, matagal naman na may mga question pero yun nga, papanalangin mo na lang na sana mawala yung gano'n mong iniisip, 'di ba? Lalo na sa pamilya ng mga ngaral, ganyan. Tapos, may mga nakakarating sa akin na balita na dami na nga daw naniniwala sa Area 52. Diyan po nag-start. So ako, noong una, binabalewala ko. Pero eventually, masyado na madaming napapaniwala. So ako, dahil laki sa iglesia, tinignan ko. Sabi ko, ano ba tong Area 52 na to? So sinearch ko muna siya sa Instagram. Tapos sinearch ko sa Facebook. Lumabas yung Facebook page ni Kuya Adel. Tapos naging ano na ako, lagi na akong nakatingin sa mga post niya, tsaka sa mga comment. Talagang nagbamasid, gano'n. Kumbaga tik-tik sa umpisa. Tapos, naniniwala ako doon kasi na-experience ko talaga, na-witness ko. Sabi ko, nakikinig na rin ako noon sa YouTube ni Broccoli TV.
Sabi ko, hindi ano hindi sinungaling 'tong mga 'to kasi naranasan ko, sabi ko. Kasi kung may marinig lang ako na sinasabi niyo na hindi totoo, gawa-gawa, hindi na ako makikinig. Pero tumagal yung pakikinig ko na totoong-totoo, ganitong-ganito, na-validate lahat nung mga nakikita kong mali dati pa, na kinuwento ko nga kay Kuya Adel, maghapon kami magkausap, kahapon pa, ganyan. Ayan, lalo na sa ano, sa mga OFW na mga kapatid, sobra talaga yung exploitation talaga, as in, pati pangongolekta. Talagang sabi ko, totoo talaga yun eh. Sabi ko, ganyan. So, yun nga, naman nakwento ko kasi kay Kuya Adel sa Facebook yung tinetrain ni KDR. Um, Medyo very, ano talaga yun, highly profile na topic, no? Kasi narinig ko yata kahapon yun or nung isang araw sa YouTube ni Broccoli na tinatanong niyo yung isa't isa, meron na bang second in command, ganyan. Gusto ko sanang sumagot kasi alam ko talaga paano ko siya nalaman, ganyan. Um, Nung time na nawala si kapatid na Ellie, lagi na lang si Brad Rodel yung nagsasalita na kasama ni KDR. So ako sabi ko, may ibig sabihin yung ganito kasi lahat ng ginagawa nila laging may ibig sabihin, 'di ba? So tinanong ko yung nakatira mismo sa mansion ng pamilya nila, katulong talaga nila. Ano yun, talagang fanatic yun. Tapos um, tinanong ko siya, sabi ko, si Brad Rodel na ba yung papalit kay Brad Daniel bilang vice, ganyan. Tapos sabi niya, hindi pwede kahit sino sa mga KNP. Ang papalit dyan, si Stephen, yung bata na anak ni Bradon Kapulong tsaka ni Sis Lisel. Di ba nakakagulat na batang-bata pa. Tapos, dun ko na-realize na sabi ko, oo nga, kaya pala yung mga video sa pasalamat na yung bata namimigay na ng tulong sa mga matatanda. Tinitrain na siya, nakapolo na siya, nakagayak na pang KNP na, tapos ano na rin, parang kasama niya mga katulong na rin na nagpupunta sa mga bahay na matatanda. Sabi ko, ang awkward naman ka ako kung si Penpen di dadalaw sa matatanda, di ba? Tapos, ano, sabi ko, totoo ba siya yung ipapalit? Tapos sabi, hinahanda pa lang, hindi pa yan hayag. Pero kung malapit ka, nakikita mo kung sino yung pinaprepare. Tapos ang sabi niya pa, na kasama na siya sa meeting ng mga KNP. Pinagsasalita na yung bata sa mga KNP. So sabi ko, anong mararamdaman ng mga matatandang manggagawa na yun na KNP na ang tagal-tagal na ginugol nila sa pagsunod kay Bes, di ba? Tapos ang magsasalita na lang sa'yo, yung bata, di ba? Sabi ko, so yun talaga, yun yung papalit. Tapos sabi, syempre, hindi agad-agad. Ganyan din naman daw nagsimula si KDR, 'di ba? Nagsimula siya, pinagmamalaki ni Bradley dati na bata pa lang siya, pinapag-teksto na siya sa pulpito, kahati na siya ng teksto sa mga matatanda manggagawa, bata pa lang si KDR. 'Di ba 'yun yung laging binabanggit ni Bradley noon eh. So parang ganun yung gagawin kay Penpen na um, sisimulan sa pagsama sa kanya sa mga KNP, ganyan. Tapos pinagdadalaw na sa mga kapatid para makabuo na siya ng fans niya. Kumbaga, makabuo na siya ng mga alagad niya. Tapos, yun nga, yung tinitrain, totoo yun kasi matandang manggagawa yung inassign sa kanya na parang maid niya. Ganon, parang bodyguard tsaka maid niya. Ilan sila eh, tatlo yun. Pero may isa siya doon na talagang nakatutok sa kanya. Tinuturuan siya sa Biblia, yung pagme-memorize ng Bible verses, ganyan. Tapos yung pagsasalita sa harap ng mga kapatid, ganun. So yun talaga yung tinitrain. Hindi pa siya official kasi syempre pag lumabas yan, maraming kapatid ang matitisod for sure kasi bata yun eh, 'di ba? Um, Lahat ng naghirap na worker na matagal na panahon, imagine mo hanggang doon ka lang sa posisyon mo kasi hindi ka royal blood. Ayun.
Anak po yun ni ano, ni Don Capulong tsaka ni Sis Lisel. Dugo po talaga ng ano yun, ng Soriano. Si Bentek. Ito yung sis yung ano, yung panganay, Hindi po, yung bunso po na anak nila bunso ito. Don Capulong tsaka si Lisel, si Okay, okay. Stephen po. Mga nasa ano yun, kaedad po yun ni ano, ni Eunice, yung anak ni Brad Daniel tsaka ni Madam. Bakit mo sumasama na raw sa meeting, di ba? Oo, Bata sasama pa na yun nga. sa meeting ng KNP. Tapos meron siyang tatlo na nag-train. Ang isa yung parang Wala po. dalawa parang tinuturo. Yung isa kasi dun sa negosyo eh. Pinaka punong abala sa negosyo ni Don Capulong. Tapos yung isa parang sa mga pagdadalaw, makikita niyo yun sa mga video, yung kasama ni Stephen na nagdadalaw sa mga matatanda. May, Loko na, guys. may Tama. nagtanong dito, ba't daw hindi si Daniel Jr.? Ano po yun, hindi po yun nag-worker eh. Tsaka ano po yun, ampon din ni KDR. Ang ano talaga nila yung kadugo talaga. Kahit yung mga anak ngayon ni KDR, sila Aaron tsaka si Joshua, mga ampon yun, mga ampon galing sa CIS, sa mga ano, mga malalapit sa kanila na hindi na kaya palakihin yung anak, binigay sa kanila. May tanong yata kaya si Ate Pechay. Ano ba? Sorry, sorry. Ilan taon na ngayon si Stephen? Hindi ako nagkakamali, mga 11, ganun. Oh my Wait lang, God, madali na bata yan. pa. Madali na po Hindi, talaga. Opo. matatanda yan. Yung mga ganyang edad Seryoso. in 10 years, kung 11 yan, in Oo. 10 years, 20, adult na yan. 21. Oh. Pero Ganun kasi napakabata Kaedad pa ng din anak kahit ko. sabihin mo. Oo. Kaedad ng anak ko, Brad, Kuya Adel at saka Ate Pecha ay. Pareha sila, 2013 ba pinanganak yan? 2013 yata pinanganak yan. Kasabay kasi yun ni Eunice eh. Pasensya Kaya na, para silang kambal na-shock eh. lang ako. Na-shock lang Ganun, ako. ganun Pwede din. nyo ba sis, magkaroon kayo ng description sa background ng Stephen? Kanino siyang anak? Sa mga rason ba o sa mga kapulong? Sa At kapulong po. sino po yung mga magulang niya? Sino Ano po yung mga ni, magulang? Ang tatay niya po si Don Capulong. Ang nanay niya, yung kapatid ni Brad Daniel Rason na si Si Sis Lisel. Lisel. Mm, Tis sa Lisel. lumalabas Alam po pamangkin? ba ninyo? Pamangkin po. Oo, pamangkin. Alam niyo May po ba dugo, na may dugo. yung Don Capulong, yung Don Capulong at yung Lisel, nagtanan yun at sinuspindi ni FC Don Capulong dahil sa pagtatana na ginawa niya. Tinangay niya si Lisel. Suspendido sila Driver dalawa. ni, driver yan si Don Driver ni Lisel Oo. yan hindi nila akalain susulutin. Correct, correct. Hatid sundot pala ang ginagawa niyan. Mm. Di ba alam ni Brad Walter Brad. Oo, Brad Balar. Oo. Correct. May Hatid pasuntok sundot yan. pa nga si Sundot Daniel hatid Tanen yan. eh. Sinuntok pa nga ni Daniel yung pintuan nung nangyari yan na itinanan Nalaman. ang kanyang kapatid. Kumbaga nakita niya yung pagkakamali nung Don Capulong. Siya nakipag-live-in ng 7 taon. Yan ang kasaysayan ng Dom na yan at saka nung Giselle. Actually, ganun Kaya din po talaga alam yung nangyayari sa pamilya nila. Naikwento ko po yun kay Kuya Adel. Yan po yung mga isa sa kinatisuran ko talaga dati pa. Kasi kagaya nung anak nila, kapatid nung Stephen, yung si Yeye, si Mariel Capulong, panganay yun ni Sis Lisel tsaka ni Brad Don. Kinasal yun, kakatungtong lang yun ng 21 years old. Tapos, ang bongga Sis. Wala. Po yata sila.
Sis, nawala ang audio mo po. Oo, matagal. Matagal na silang ano talaga, magkasama bago sila nag Hello. Wala. Sis, nawawala po Hello. kayo. Sis, Ayan, pakiulit mo hello. nga sis na ano. Kanina po Ulit mo nga nawala po kay yung sis. Ah, Pakiulit na. nawala yung ano naman. ayun yung sinabi ko nga po na ano, yung ganun din nangyari dun sa anak nila yung babae si Yeye, si Mariel Capulong. Nababanggit yung dati pa ni Brad Eli sa ano na apo niya. Ngayon nag-asawa pagkatungtong ng 21 years old. Tapos yung napangasawa niya, wala din pinag-aralan. Ano lang yun, nangungutang-utang lang yun dati. Ngayon, ano na, naka-Jordan shoes na ano, nagba-basketball na lang lagi, ganyan. Oo, tapos ano, yung kasal nila sobrang Yung ano ba grande. to? Sobrang Extravagant. grande. Ayan, oo, may karwahe pa. Tsaka lahat ng KNP noon umuwi talaga sa Pilipinas. Ang Yung nagkasal magkahulog. si Brad Rodel. Ayan. Ganon din, nagli-live-in na sila nung Rupert, nung lalaki sa KDR. Buong pandemic yun. Buong pandemic magkasama na sila sa mansyon. Tapos tsaka lang kinasal. Yan. Sa kanila yung negosyo na ano na Happy Hearts, tsaka yung Happy Basket. Yan. Happy lang ganon. Ano ba yan? Sis, pwede bang magtanong ako? I-confirm ko lang. May bahay ba talaga si Guya sa La Vista? Maitanong ko lang. Totoo po ba yun o hindi? Hindi ako sure doon sa mga property. Wala kasi akong document doon or ano eh. Ang alam ko lang na ano, nangyayari is yung meron silang maliban doon sa KDR camp, meron pa silang malaking farm doon yata yun doon na farm sa may Orani din. Ang Oy, ginagawa confirm. nila, kinukuha nilang Confirm, di mga ba? volunteer, mga kabataan, tagapitas lang ng mga ano nila doon, ng mga pananim. Naging tagapitas kami ng ano, Mani. Ano sili. ang pinipitas niya? Mani, di ba? Hindi kami siling dabuyo. Nung Oh panahon Sili. na my ano, goodness, confirm. nung panahon na mahal yung siling labuyo, sako-sakong sili yung meron doon sa farm nila. Ang nag-pick noon kami-kaming mga kabataan. Ala, confirm yung nagsalita dito rin before. Oo, confirm nga yan eh. Yung di ba may mga mani din doon? Sinasabi ko, di Meron. ba? Malaki talaga, Manihan malaki nila. po talaga. Malaki Oo. talaga yung farm doon na sinigta-hektarya kasi hindi namin nalibot eh. Tapos after namin na mamitas noon, di man kami binayaran, pinakain lang kami. Ganun. Tapos umuwi na. Gaano kalayo yan sis sa ano? Sa KD Rock? Kasi Hindi Bataan din namin, yan, di ba? Bataan pero hindi namin talaga alam kasi ano, naka-van lang, naka L300 lang kami noon. Kaya sabi ko nga, pag binabalikan ko, exploitation talaga kasi dadaling ka from Apalit. Tapos doon, bababa ka na lang, uutusan ka na. Sabi ko, naawa ako talaga sa sarili ko. Sabi ko, naging ganito ko ng matagal na panahon. As in, 3 dekada talaga. Grabe. Pero nung bagong bili ang ano, yung Orani, sa may Orani, talagang ano na, manggagawa na ang mga nag-ano diyan, nag gumawa, pati mga nagtanim kasi may kasama akong manggagawa tumira diyan. Niyayaya nga ako at ang ganda daw. Magtatanim-tanim lang daw doon sa Orani. Kaya meron talagang ano, exploitation nung araw pa. Oo, marami po talaga. Tsaka, yun nga, ako talaga natisod ako sa mga ano sa mga kamag-anak Nung umpisa talaga, bata pa lang ako doon ako nagsimula kasi ano nakikita ko kung paano yung lifestyle nila. Sabi ko nga kay Kuya Adel, never ko nakita na nagtinda, nagtanim, nagluwalis sa convention, naglinis ng CR. Yung pamilya nila, wala kahit isa sa kanilang nagawa yun. Samantalang kaming mga kabataan noon, talagang linis na CR. Kahit ako, dering-diri ako, ang baho-baho ng CR, may mga diaper. Pero lilinisin ko yun kasi isipin ko,
sa gawain yun, sa ginagawa ko yun sa pananampalataya ko sa Diyos. Naniwala talaga akong lahat yun sa Diyos ko ginagawa. Inuukol ko kasi um, ang sinugo, si Bes. Lahat talaga, lahat. Pati magulang ko noon, hinihingan talaga. Pinupuntahan pa kami sa bahay. As in, kulang pa yung bibigay mo kada pupunta ka ng Abuluyan, ganyan. Iba pa yung, iba pa yung lalapitan ka. Sabi ko nga nun, kay Kuya Adel, muntik na akong hindi makagraduate ng high school kasi lagi ako nasa gawain. Tapos yung advisor ko sa school noon, ang sabi niya sa akin, sabi sa akin nung advisor ko, para makagraduate ako, kailangan makausap ang magulang ko. Nung kinausap yung tatay ko, ang tatay ko kasi talagang fanatic yun kay Bes. Tapos ang sabi ng tatay ko sa akin, okay lang sa akin na magsumikap ka sa iglesia, pero wag na wag mong pababayaan yung pag-aaral mo. Kung gusto mo makatulong kay Bes, ang gawin mo, mag-aral ka, magpayaman ka. Sabi niya kasi ang kailangan ni Bradley pera, hindi naman niya kailangan lahat ng mga volunteer. May gagawa at may gagawa dyan. May mga bagong kabataan na gagawa dyan. Ayun po. Ganun yung palaki sa akin eh. Buti na lang yung tatay ko kahit fanatic ko kay Bradley noon. Hindi niya ako hinayaan na mapabayaan na mapariwara. Pinatapos niya ako. Yung tatay ko kasi muntik na yung kunin na CIS sa panahon pa yun ng 1990s. As in, matagal na, matagal na. Pero hindi siya pumayag kasi 10,000 lang yung monthly allowance nila noon. Eh syempre, ang tatay ko kumikita ng mahigit pa 10,000 sa isang buwan. Inisip niya kaming pamilya niya bago siya nagsabi. Ganun. Ay, pasensya na po kung mahina yung boses ko at bumubulong kasi nasa kabilang kwarto lang po yung mister ko. Ako lang po yung medyo, Bakit, Okay sis, lang po. bakit po ang CIS nasa service po ba yung father niya? muntik po, nag-training na po siya kasi ang dating training sa mga, parang CIS kasi dati, may training sila na parang ginagawa ng QUAT ngayon or ng DRRT, iba na kasing pangalan nila eh. Pero dati yung CIS, may training talaga sila, marunong silang bumaril, talagang buwis buhay. Meron sila nun na training na naka blindfold. Tapos susunod lang sila sa naririnig nila. Ganun yung loyalty na pinagawa dati sa kanila. Pero hindi tinapos ng tatay ko yung training niya. Kasi nga nung nalaman niya na i-give up talaga lahat, pati oras, pati trabaho, ang mangyayari, so papasweldohin lang ni Brad Eli 10,000 bawat CIS. Eh syempre, inisip kami ng tatay ko, hindi siya tumuloy. Mula nun di na siya kinausap. Kaya hindi kami kilala kasi kahit matagal na kami sa iglesia, naaalala na lang kami pero hindi kami yung kaklose talaga kasi nga umalis ang tatay ko, hindi siya tumuloy. Okay. Malaking pasabog to, grabe. Sabi ko na, uwian na. Pag ganyan, matatanggap ba ni Rodel na bata ang boss niya? Kung magpapang-abot sila? Pucha. May Brooks, naaamoy nga ako dyan eh. napakabata pa ni Steve. Kaya nga. 11. Oo. Considering na imagine mo ilang taon na ba si KDR ngayon? Late 50s 50s. or ano ba siya? 50s na, di ba? 50 bro. Kung sabihin na natin 10 years, no? 21 years old si Stephen, tapos siya 65, something like that. 57 na ba si DSR? Imagine mo, mag 70 siya, tsaka lang ma-appoint si actually late na yun eh. Tsaka kung bata, i-appoint niya ganun, matatanggap ba yun ng maraming tatandang kapatid siya sa loob? Opo, kaya Eh, hindi yan talaga pinapaalam Kuya Del kasi nga marami talaga matitisod dyan.
Oo, ano nga, yun nga yung Kung I unti-unti naaabutan. don't nila know kung yan. paanong hilot ang gagawin niya dyan sa wala, no choice talaga sila eh kasi hindi unprepared sila dito eh. 'Di ba? Dahil umaasa sila na dadat ng buhay Mm. si Bes, 'di ba? Kaya wala talaga silang sa ano, wala talaga hindi nila napaghandaan 'tong bagay na 'to. Buti nga kamo may apo pa, may pamangkin pa siyang lalaki. Eh, paano kung wala? 'Di ba? Hindi rin siya nagkaanak. Actually, Imagine mo. Kuya, Kuya Del, parang hindi nga talaga naniniwala si Eps na dadatnan siya eh, na buhay. Kasi namili na ng property eh. So, alam niya na kailangan mag-accumulate siya ng family wealth. Yung maglalas ng generations to generations to come. Para maano ito, tong kulto na tinatag niya ay hindi ma-dissolve. Kasi pera ang ano dyan eh. Pera ang nagpapatibay dyan sa kulto na yan eh. Umiikot ang existence niyan sa pera. Kaya tinrabaho ni X yan bago siya mamatay. Dahil alam niya talaga na hindi talaga darating. Ano talaga yan? It's a big scam. Ang utak lang ni X, negosyo sa iglesia. Kaya sinigurado niya yung kaperahan na pumalit man si Rason sa kanya, yung guya, eh, yung loyalty ng mga tao nasa kanya dahil siya may hawak ng kaban. Same thing to happen with Stephen. Yung sinasabi ni Discreet na siyempre umiikot ang pera ng pamilya sa kanila lang. Hindi nila palalabasin yan. So, wala talagang Kristo dyan. I mean, sorry hindi talaga sila naniniwala na darating ngayon o sa susunod na 10 taon o susunod na 2 dekada, but they are eyeing to that family wealth. Yung generation wealth kung tawagin nga nila. Yun lang yung observation ko. Kumbaga, Ano Brad Soro, ma-dissolve man yung iglesia, nakasecure yung pamilya nila na, Yes. Yes, na yes. mga Aside dan, Brad Balar, sigurado sila magtutuloy ang kulto. Kasi pera nagpapatakbo eh. Tanggalan mo ng pera yan. Hindi yan kikilos. Tanggalan mo ng ano yan, resources yan. Hindi magpapatuloy yan. Walang kulto na tumagal na walang pera. Always correct. remember, pera lang nagpapaikot. Pera lang nagpapaikot sa ganyang kaganid ng mga tao. Yun lang yung Nakiki- aking Ang nakikita ko observation. dyan is kaya siguro ganyan kahigpit siya sa mga elders, sa mga KNP, at piniprepare na niya yung mangyayari kapag dumating na yung point na ito na yung hahawak, ito na yung papalit. Alam nilang magkakagulo. Baka nga magkakahati-hati yan eh. Tsaka Baka tingnan doon mo, Brad mangyayari yan. Nobody, kung Anong kung palayaw wala niya? sa pamilya Pen-pen? nila ang papalit, pen-pen daw ata, pen-pen. Pen-pen Kung ano? hindi manggagaling sa pamilya o extended family, yung magiging papalit na leader, yung makikinabang, yung KNP na wala sa bloodline. Kumbaga yung tinatamasang kita ngayon ng pamilya nila at saka ng extended family, mapuputol yan once na ibang apelyido na ang pumalit. Hindi kagaya ng Haligit Suhay, pumalit kay Perez si Gugulan, tapos pumalit kay Gugulan si Nieto. So makikita mo yung pamilya ni Perez eh, mukha na raw kawawa eh. Hindi ang kinukwento ni Eps noon eh. Parang Dun, yung asawa daw Actually ni po, Perez eh. ang Doon- nakikita ko Oo. po diyan ang napansin ang opinion ko lang kasi kung sa pagma-mindset piniprepare na inuunti na katulad ng ginawa ni Brad Eli, bata pa lang Eka, si Daniel nagaganto na. So ginagawa niya na 'yon. Pero nakita ko dito ngayon sa nangyaring to, nakikita ko na alam na ni KDR na hindi na mag-work out ang iglesia. Bakit kamo? Sinesafe niya na yung mga anak niya eh. Safeguard na Ngayon niya. ngayon niya na nilalagay. Ngayon, pag si Stephen, hindi ganong masakit Correct. kasi hindi sa mga anak niya. So, mas ipinapriority niya Yes. ngayon na kumuha ng kayamanan, yung anak niya na makapag-impok para sa kanila, ilayo sa kung ano man. Pero may konting involvement, tumutugtog, kung ano-ano, chorba-chorba. Pero pagdating sa, bibigay niya ngayon yung burden dun sa bata, sa pamilya nung
Wala. Ako, nakikita ko hindi Oh. pagmamahal sa iglesia. Yun ang napansin ko lang. Yes, correct. Oo. Kasi ang assessment ko nga diyan sis unsatisfied. Bakit mo ilalabas yung generation wealth na naipon ng uncle mo? It will last for generations to come. Tapos mapuputo lang sa pag-a-appoint mo ng KNP na hindi nyo kadugo. Yes. Hindi Lesson mo na sa kanila si Perez. Lesson na si Perez. Tignan mo, nung namatay si Perez, nagmukhang kawawa yung misis ni kapatid na Perez daw at yung mga anak ng Perez. Walang posisyon sa iglesia. So, nga, kain bubog. Walang makain. Napunta yung resources kay Gugulan. Nung nawala na si Gugulan at lumipat na rin na ano na rin, pasensya na dun sa pasensya na sa pasensya na. Hindi ko pinupunto to na ganun ang sitwasyon pero it's a parang ang dating sa akin, yun ang natural na hierarchy eh. Kung sino nasa posisyon, yun na may hawak ng kaban. Ayokong pasamain yung haligit suhay, pero yan ang inimplant sa atin ni Soriano. Kasi ang pinupunan ni Soriano doon, nung namatay si Perez, umiiyak daw yung asawa ni Perez dahil parang naging basahan na raw sila sa iglesia. Wala nang voice. Panahon daw ni kapatid na Perez, lahat pinakikinggan na pamilya ng Perez, pati yung mga anak ni Perez. Yun ang kwento Oo, yung second wife kasi namatay yung unang asawa ng Perez. Nung pumalit nung si Kalebi, ito na yung nangyari na kasi hindi naman kulto ang suhay eh. I just want to clarify, hindi kulto ang suhay. So, sinunod lang nila yung pagkakaano ng leadership na ayaw nilang mabahiran na parang monarkiya yung pagpapalit ng puno. Ganun na nangyari. Kaya bilib ako sa suhay. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na yung suhay ay mali sa puntong ito. Pero nakita ni Soriano yan na yung asawa ni Perez nawalan ng boses sa iglesia nung namatay yung Perez at pumalit yung Levy. Ganon din siguro naramdaman ng pamilya ng Levy ni Levita Gugulan. Nung nawala na, pumalit na si Cañeto, ganon napunta. Pasensya na kayo kasi may haligit suhay dito na nakikinig mga kapatid. Ayoko i-discredit na yung suhay kulto. Dahil kahit kailan hindi ko nakita na kulto ang suhay eh. Pagpasensyahan nyo na ako Dahil hindi ka Well, mag-anak ang pumalit. Oo, well, yun pasensya ang na kayo. opinion ni Ayokong yan ang Oo, opinion ni Soras. ayoko siraan. Let's respect Oo, it. Kasi opinion ko 'yon. may mga naniniwala Anyone rito is kulto daw. entitled to everyone is entitled to its opinion naman. Pero sa ganitong aspeto, hindi kulto ang suhay sa akin dahil hindi ka mag-anak ni Perez yung humalili. Hanggang kay Levi Tagugulan, napunta kay Maximino Nieto. Ito talaga, generation wealth ang ginawa ni Epps. Kung hindi generation wealth yan, hindi kikitang billion-billion ng kumpanya ni Buya na yung DMPI ay may 1 billion asset. Diba? Ganun lang. Ayoko na magsalita ng masama pero may masasaktan kasi lalo sa part ng suhay. Ang aking lang, maging ano po tayo, maging sensitive. Dahil yung kasama naman natin dito na taga-suhay, open-minded naman ito. At nakita ko naman sa kanya yung sincerity. So, wag below the belt dahil wala naman tayong nakitang ano sa suhay. Tawag nito, wala tayong nakitang ganito sa suhay na nangyari sa MCGI na pinanggalingan natin. Yun lang naman. May- Sige, may Anticristo. After ni Anticristo, si ano na. Balik tayo kay Discredit. Sige. Hindi, sige. Nakalimutan ko na. Ah. Tuloy nyo na. Next na. May tanong po ako kay Sis, kay Discreet Sis. Sige. Sa mga kapatid po ba ni Ingkong na mga lalaki, yung mga matatanda po, wala po bang ano ho doon? Walang nakitang pwedeng pumalit na or maging vice? Hello? Asan na yung ano? Yung kanina. Saan yung guess natin? Yan lang natin. Sige. Yan. Sige. Wala po, matatanda na kasi yung mga kapatid ni Bess sa laman. Ano po, tsaka karamihan po doon, hindi rin
sumunod sa iglesia. Marami po doon nagsusugal, umiinom na alak. Yung iba po doon talaga katitisiran. Kaya inilayo ni Bes yung mga bahay ng mga kamag-anak niya talaga sa iba-ibang probinsya. Kasi po yung isa doon, kakilala ko, matalik kong kaibigan yung apo niya, ay pamangkin niya, yung anak ni Narsing Soriano, babae din. Wala po talagang lalaki na bata. Kumbaga parang ang papasok lang talaga sa criteria nila ngayon si Stephen. Kasi yung Daniel Rason Jr., yung si JR, yung anak ni KDR, ampon yun eh. Kahit sabihin mong may dugo, ampon yun. Tsaka pasaway kasi yun. Ang history kasi nun, hindi maganda sa kapatiran eh. Maraming Oo, nakakaalam na kalokohan nun. Hindi talaga yun loko-loko yun pwede. eh. Maraming hindi mapapaniwala yun kasi mayabang yung tao na yun eh. Tapos hindi rin nag-worker yun. Yung EJ, yung EJ Rason, naman, ampon din ni kapatid kunwari kapatid sa laman ni KDR. Yun, nagmanggagawa yun. Pero dahil nga sa mga issue na nilabas nyo yung sabungan, ganyan, hindi talaga din siya match para sa hahalili. Wala na talagang lalaki, puro babae ang ang nailabas. Yung Islao Soriano, matanda na rin kasi yan eh. Matatanda na yung mga lalaki na manggagawa. Kaya wala talaga. Kasi ang ano diyan, ang magiging bloodline na ng hahalili diyan, yung kapulong. Ano po? Kasi yung Ganun na. oo, yung yung Soriano kasi yung babae o Rason pa nga ang apelyido rin yan. So, Rason yun. Babae, Oo, Rason. oo, rason. ang magiging ano na niyan is yung bloodline ng kapulong. Yun na ang Same thing to happen to Rason. Brad, Bala. Kasi ang dala-dala naman ni Rason na apelyido, Rason eh. correct. So, nilalagay lang yung kanyang middle name na Soriano o S. Minsan nga, hindi na nilalagay yung S eh. Ako nga, hindi ko kilala na pamangkin yan eh. Kasi Oh, sabi ko, paano naging pamangkin? Hindi Soriano, Rason pala. Yung pala, middle name niya, Soriano. Same with Stephen siguro. Stephen, Rason, Kapulong. so Gano'n parang naman eh. nakikinikinita ko ngayon, Brad Soro, sa sinabi ni Sis Discreet. Parang hindi tawag diyan, magkalapit ang Soriano sa Rason, parang ganon. Kasi Brad, ang mga Soriano kasi, magulo yan. Kahit sila magkakapatid, Oo, yun ang hindi yun ang sila, nangyari diyan nung araw sa sa loob ng pasalamatan eh. Sila nag-aaway. kahit mismo sa family nila, may power struggle din sila. Yun. Kaya siguro yan ang naisip ni KD dahil una-una, kapatid sa laman yung babae, so may dugong Soriano pa rin yan, at saka dugong Rason. Yan lang, Tsaka parang may siya, hawak. half-breed na lang siya. Tsaka may hawak kasi ng negosyo ng iglesia talaga karamihan. Si Don Capulong. Kaya kumbaga safe yun eh kung si Stephen ang susunod. Sa kanila yung negosyo. So talagang ang ano po diyan, ang mga property sa Apalit hanggang ngayon ano po, nasa pag-aari po ni Mr. Soriano. Ay, hindi ako sure dyan. Ano yan eh. Wala naman nilabas na document talaga eh. Wala talaga Okay. akong nakita sa 30 years mahigit ko sa iglesia. Wala talaga ako nakita gano'n. Yung pinakita po kasing papel noon, ano lang yun eh. Parang informal na hindi official. Wala namang notaryo ng mga abogado para sabihin mo na yun ay official na talagang tatanggapin ng publiko. Ano lang po yun eh, parang
may maipakita lang, pero sa ngayon parang nakikita ko po na dissolve na po yun eh. Yung ginawa na kasulatan na yan dahil ang nakalagay pa ho ay yung Iglesia ng Diyos, Saligi at Saligan. Ngayon po MCGI na, so parang wala na ho yung ano na yun, wala na po yung sulat na yun. Tsaka ano po, Saka, kung Brad, totoo man Yung na may- mga abogado, pwede po maglinaw, pero yun lang po yung akin pong pananaw. Ang pagkakaalam po, ko kasi dyan, Brad, yung mga titulo kasi, hindi siya nakapangalan sa iglesia. Personal property siya ni Bes. Lahat Opo. ng mga lupang naipundar. Kaya kung yan ay hindi nailipat sa iglesia bago siya mamatay, automatic yan dun sa nearest area pupunta. Nearest kin. Opo, sa mga kapatid. Dadaan yan sa estate proceeding yan. Tapos, paghahati-hatian ng nearest kin yan. Kaya wala silang maipapakita na anumang titulo na ang mga properties na yan ay nasa iglesia na. Correct. Tsaka kung talagang totoo man magulo po po yan. na Kaya Pag, ano, nasa iglesia yung si ano muna, si property, ay, Yes, sis. totoo po kasi na nasa iglesia talaga yung nakapangalan yung property na tipon. Eh di sana walang bayad yung entrance sa KDR, walang bayad sa pagpunta kung saan-saan. Eh lahat po ang mamahal, lalo na pag kapatid ka, mas mahal. Kapag vlogger ka na tagalabas, influencer ka, may channel ka, bumisita ka lang sa KDR camp, libre ka na, 'di ba? Kaya hindi ako talaga naniniwala na nasa property ng iglesia nasa pangalan ng iglesia yung mga property. Hindi totoo yan kasi nasan yung mga yung pruweba niya tsaka yung buong angkan. Angkan, yung royal blood, lahat sila may kanya-kanya na sila mga bahay, lupa. Doon na sila nakatira sa mga property na binili ni Bes. Talagang buhay prinsesa tsaka buhay prinsipe talaga. ayun ako, ang masakit talaga. Talaga hong nabudol ho tayo na noong araw, ang sinasabi ni Bes, bawal magpayaman ng mangangaral. Ngayon, talagang kitang-kita po natin na talaga pong nagpayaman, bumalik sa kanya yung kanyang mga ipinangaral, yung mga sinabi niya noong araw. Hindi lang nagpayaman, Brad. Sige. Nag-impok talaga ng kayamanan. Tama. Sige, Antikristo, may tanong yata. Sige. Kristo daw. Wala bro, wala. Ba't naka. Kanina pa yata yan, ko muna, sige, i-lower hand ko nun. Ayan, yan. Sige. So, yun nga, ino-confirm ni Isis ng mga bagong pasok na si Penpen o Stephen Kapulong yung kinugroup o napipisel na mangangasiwa ng mga negosyo ng MCGI. So siya yung magiging susunod na sugo. No? O yan. So sis, tawag dito, ikaw ba personally nakikita mo rin to si Stephen? Nakalubilo mo na ba before? Opo, kasi 'di ba sabi ko sa inyo kasi ayokong banggitin baka meron dito makikilala kasi talaga ako tsaka Okay. Sige. pamilya ko Oo, pero talagang mas malapit ako sa pamilya ng Kapulong kaya alam ko po talaga. Ang mga kapulong kasi yan taga Pampanga yun Kapampangan ng mga yan, mga kababayan ko.
wala na kasi talaga silang mailalagay na pupuwedeng pumalit na ano, eh, mangangasiwa ng especially kasi negosyo na talaga yun, eh. Hindi mo na masasabing relihiyon yan kaya tingnan na ewan ko, di ko alam kung paano magiging impact niyan ano, sa mga aabutan pa na I mga think members, doon, 'no? ang plano talaga is yung kung sino yung magiging anak ni KD. Kaya lang nung nabuntis na si Arlene, nagkaroon siya ng ectopic pregnancy ata yun. Tama ba, Ate Petch? Nagkaroon siya ng ano, Oo. problema dun. Wala silang choice. Sige sis, sige yung iba pang mga Eto, nabanggit mo sa akin din. oo. Actually, yun nga yung sa EFS. Marami talaga ano dyan, yung EFS Hina, apparel. pwede bang ano, malakasan mo pa ng konti, kahit konti lang. Hello, hello. Ito ba? Yan. Ayan. Yan. Yung sa EFS apparel, ano kasi yan eh, yung sinabi ko nga kay Kuya Adel kanina, ang presyuhan dyan, 300% sa totoong gastos. Kunyari, yung damit, 70 pesos lang yan ginawa. Bebenta nila yan ng times 300%. Actually, more than pa. Kasi ang bentahan ng damit ngayon sa EFS, wala kang makikitang below 1,000 unless naka-sale. Pero ang sale Wow. nila nasa 700 pa din. Ang original na sinabi ni Best dyan noon is bibigyan ng trabaho yung mga kapatid na mananahi. Nagsimula sila 20 to 25 na mananahi. Nandun sa may dating sentral, sa may apalit. Ang mga mananahi. Tapos hanggang sa nagsisialisan yung mga mananahi sa EFS kaya hindi na natuloy. Yun yung tinatawag nila dati na Obra Fiel na damit. Yung Obra Fiel na clothing line para yung parang yung cheap na damit na nasa EFS store. Parang pangmasa. Tapos yung EFS apparel, yun yung parang pang classy, mga ganyan. Ang nangyari doon, yung Obra Fiel, gawa yun ng mga kapatid na mananahi. Tapos nawala yun, tinanggal yun eh. Di ko na alam kung anong year. Tinanggal yun kasi nga nagsialisan na yung mga kapatid na mananahi dahil daw mababa yung allowance. Hindi siya sweldo, allowance siya. So hindi sila kumikita, di ba? May nabuti ng mga kapatid na mananahi umalis doon hanggang saan nangyari itong namumuno sa EFS. Papangalanan ko na lang pero sana ingatan ako kasi mahirap na si Mark De Palubos. Si Mark De Palubos tsaka yung asawa niya si Mariel De Palubos, pumupunta yan sila sa China. Doon sila nag-aangkat ng mga damit, talagang maramihan, pati mga kung ano-ano, lahat na bag, kahit ano. Ganyan. Tapos, dadagdagan nila ng 300% na presyo. Paano ko nalaman? Kasi kasama talaga ako dun sa sa discussion nila dyan. Tapos, darating yung product, manghuhula na lang ng presyo. Iisipin kung magkano yung original price, tapos times 300%. Ganun talaga yung sistema dyan. Dumating pa sa punto na kunwari namasyal yung royal blood, yung mga kapulong, sila, yung basta mga royal blood na masyal, yan sila Daniel Rason Jr., yung pamilya niya, namasyal sa Tokyo, Japan, nagpunta sa Disneyland, ganyan, o kaya Hong Kong. Pag uwi ng Pilipinas, may dadalhin sila dun sa lobby ng apalit, mga paninda na binili nila sa Disneyland, ganyan, tapos pabebenta sa amin. Diba? Wala man kaming komisyon, wala kami allowance, wala kahit ano. Pero ang sinasabi, ang EFS na yun, ang mga benta doon sa gawain. Pero sabi ko, kung sa gawain, bakit wala kaming nakikitang magandang quality? Kasi syempre, bibili ng kapatid na ang nakakaawa talaga, yung pupunta doon mga kapatid, nahihirap talaga. Makikita mo sa itsura. Tapos itatanong ka, ano po dito yung pinakamura na product? Ang ibebenta ko yung yung medyas. Kasi yun lang yung 120 pesos medyas na foot sack. Yun lang yung nag-iisa na 120 pesos doon.
Yun lang bibili ng kapatid, lalabas na yung kapatid, masaya na siya kasi nakatulong na siya sa paniniwala niya, nakatulong na siya sa gawain. Ganun. Tapos the rest nun, mga talagang libo-libo. Yung damit na mga binili namin, ako yung binili ko sa asawa ko, 2,250. Yung polo shirt na may MCGI Cares lang. Nagalit pa nga yung asawa ko, sabi niya, dapat di mo na ako binili kasi ang mahal-mahal nito. Sana bumili na lang tayo ng polo, tapos pinalagyan na lang natin ng print na MCGI Cares, okay na yun. Ganyan po talaga yung mga nangyari. As in, sobrang mahal talaga. Mga suga pa talaga. Grabe ang exploitation, ano? Sa kanila mapupunta ang kita, tapos pinagtitinda nga. Tagos to the bone. Di ba yan yung Oh, pinuna ni Eps doon sa taga Marikina? Sabi, grabe. pinagbebenta ng libro, kung ano-ano, tapos wala man lang daw pamerienda yung miyembro na nagtitinda. Yan na yan, same na same. Yan, bumabalik na naman. Exploitation to the max. Oh, grabe. Sakit sa ulo. Sa bagay, sinabi lang naman is bibigyan ng trabaho, di naman sinabing bibigyan ng sweldo. Yung pa masakit. Yes, Soro, paki-post mo nga yung isang account to. Sa iyo ko itong isa. Alin yun, Tol? Sorry. Paki-host tong isang yung isang account. Account. Oh. Alin doon? Alin dito? Same name din, para i-out ko lang tong isa. Oo. Hindi ko nababasa yung chat ko. Ay, hindi ka ba? Sige. Sige, tuloy sis, ano pa rin. Listen dyan ka pa. Di ba pag tinignan mo yung ano niya, yung TikTok niya, may mga nagko-comment dun na mga tagalabas. Tinatanong siya kung ano ang trabaho ng asawa niya. Kasi ano siya plain housewife siya. Pero yung lifestyle niya, mag-aara. Yung mga pinopost niya sa TikTok. Tapos yung mga skincare product niya, puro mamahalin. Ang ano niya pa, yung vlog niya pa is fashion, housewife, tsaka skincare. Kung hindi siya nagre-reply, hindi niya nire-replyan kung kung ano yung trabaho ng family niya, bakit siya mayaman, bakit kaya niyang afford yung mga ganong product, hindi siya nakikitang nagtatrabaho. 18 years old lang yun, 18 years old lang yun, pinakasalan. As in, pagkadalaga, pagkasampa ng legal age, pinakasal agad kay EJ Rason. Madami dyan madami talaga na magugulat ka na ginagawa talaga nila. Tas totoo yan, yung sabi sa chat na magaganda. Pag maganda ka, gwapo ka, actually hindi more on maganda. Pag maganda ka, pwede kang madikit sa royal blood. Pero kapag mga babae ka na angkan sa royal blood, kaya kadugo ka ni Rason o kaya kadugo ka ni Soriano, karamitan ang ibibigay sa iyo mga lalaki na anak ng KNP. Pansinin niyo diyan yung mga erese, puro mga binibigay nila na mapapangasawa ng mga anak nilang babae, mga anak ng KNP, anak ng mga kung sino-sinong malalapit sa kanila. Pero pag ang lalaki yung anak yan, si EJ Rason, si Daniel Rason, makakapili talaga sila ng magandang asawa. Yung Daniel Rason Jr., yun na pangasawa niya, may anak na yun dalagang ina yun sa La Verdad. Yung nakabuntis sa kanya, kakilala ko yung asawa nun na bago, INC yun. INC yung
unang asawa hindi asawa, unang nakarelasyon nung asawa ni JR Rason. Tapos nag-aaral sa La Verdad yun. Tapos nagulat na lang na kinasal nga kay JR. Ganyan. Puro mga magaganda. Yung mga magaganda talaga na mapuputi. Pag yan natipuhan ka, automatic, ka na, kahit pangit pa yung itsura ng royal blood na yun, dahil royal blood, ipakakasal talaga. Parang pag lumalabas, parang sila lang yung anak ng Diyos. Oo, ganun talaga eh. Sila lang yung may karapatang makapag-asawa. At makapili, fairness. Tsaka mga bata sila nag-aasawa. Di ba dati sa kabataan, ang pag-aasawa, talagang kailangan may pera ka, may trabaho ka, kaya mong buhayin. Tsaka dapat ang inuuna mo gawain, tungkulin. Dito magugulat ka sa pamilya nila. Wala naman trabaho yung babae, walang trabaho yung lalaki. Pero dahil royal blood, ayan. Yung Rupert, totoo yun. Yung sinabi dun sa GC, sa chat box, babaero talaga yun. As in talaga, kilalang babaero. Pero dahil dun na in love yung Yeye, yung Mariel Capulong, wala. Talagang nakipag-break pa siya dun sa huli niyang girlfriend bago siya nagpakasal dyan kay Mariel Capulong. Ngayon, automatic, mayaman na. Jordan shoes ang mga sapatos, basketball na lang, walang trabaho. Syempre, kumikita yung Happy Basket, tsaka yung Happy Hearts milkshake nila. 'Di ba? O, automatic, may pera ka na. Punta-punta na lang sa iba-ibang bansa nang wala kang tinatrabaho. Grabe. Tapos yung mga miyembro kinukuba sa kakaabuloy hanggang ngayon. Happy Basket daw, saka Happy Heart. Hindi ko nga alam yun. May pwesto ba sa SMA? Hindi, sa yun, sa Saan yung chapel lang pwesto yun, mo? sa palit lang yun. Yung Happy Basket. Palit Yung yung palit. katabi ng Shell, yung katabi Ay, ng oo. yung pagpasok, 'di ba may grocery Ay, doon? yung katabi rin ng convenience store, tsaka ng Best House of Chicken. Oo, oo. Talagang captured market ang kapatiran talaga. Captured market. Oo. So, Tapos yung wala, Happy hindi ko Hearts. alam yung Happy Hearts na yan. Happy ending lang ang alam ko. Tanungin natin si Mouse Hunter. Sa happy ending. Yung pabiyasan. Nasaan na si Mouse Hunter? Ayun! May shakies na pala, no? Ano to? Okay. Kung pumunta. Yan yung Stephen. Oh, shucks. Nawala. Ito pala yun. Para nakikita ko yung Oh. yung movie na The Last Emperor. Si Emperor Oo, Hui. mukha nga. Yung Last Emperor ng China. Napanood mo pala Bata yun. siya. Pinaupo siya sa Bata trono siya. ng bata siya. Napanood mo pala yun. Parang Kim Jong-un ng datingan Oo. parang Kim Guya-ung. Kim Guya-ung. Kawawang bata. Kaya inumpisahan na sa good works. Uy, kung Parang may ititrain nyo kaya yan. naman yung pinuntahan nila, no? Tignan mo yung pinuntahan nilang bahay, may kaya. Parang Kim Jong-un. Diba? Sana kung tinitrain nila, Oo. itrain nila sa Biblia, hindi yung ng tinapay. Ganyan. Yakap-yakap. No? Santa Maria, Bulacan. Okay. Yun si DSR, nakangiti, Tawang-tawa, Buya. Naku, iingatan to na ito bang si Penpen, ano ba siya? Sa pagkakakilala mo, sis, ano to yung bagang parang inosente or may pagka-J-Ab din ang dating?
Ay hindi, mabait yung batang yan. In fairness naman, Ah, mabait po yan, oo. o kaya pala binabakuran na yan. Hindi Opo, siya nabulyot, no? mabait siya. Kasi bata pa lang siya. Tsaka yung Eunice, alam ko kasi yung Eunice hindi yun ampon. Ano yun eh, totoong anak yun ni Daniel Rason tsaka ni Madam Arlene. Anak yun, hindi lang nilabas yun na ano, na Ah, kung ano yung so may pagbubuntis. anak siya talaga. Oo, Kaya yun lang lang, babae. yun Sino lang yung yun? nag-iisa. Si Sino yung Eunice, sis? si Si Eunice ho. Eunice daw. Hindi yun ampon, totoo pong Ah, anak okay. yun. So Ah, yun anak talaga talaga yung pala. Yun anak. lang Kanino? talaga ang Kaninong nag-iisa anak? na. Kay Arlene po, tsaka kay TDR. Oh, ay, mali pala, si Ate Pecha eh. Mali pala yung ating ano eh. Yung una po Wala na, talaga sila. 'di ba nagkaroon siya nung ano, sakit sa Infection. fallopian tube. Oo. Oo, na nakunan yon. After nun, nagbuntis siya ulit, pero hindi na pinalabas yun Oo, kasi sa hindi, ano iglesia. eh. Hindi na in-announce. Anak niya talaga yun. Dugo't barat yun Ang ni tanong ko naman DSR. doon, ano naman ngayon kung ilabas nilang nabuntis si Arlen, nag-asawa naman sila na nun. Hindi kasi parang natakot sila nun na makunan ulit. Parang hindi nila in-expect na matutuloy yung panganganak doon. Kasi parang siya, ang tawag nila sa mga high ranking doon, sa mga matitikit doon, tawag nila miracle baby. Yung mga galawan nilang yan, minsan napapaisip ako ng malalim eh. Baka ginastusan talaga ng husto yan. Oo. Pwede din, oo. Yun, kasi talagang Kaya lang, delikado na siya magbuntis nun eh, pero oo. natuloy talaga. Alam ko Kaya Parang lang, Sasha naman parang nun Vilma eh. Santos. siguro nag-expect din sila na ang magiging anak nila ay lalaki. Siguro, Corina hindi natuloy Sanchez. eh. Oo. Baka mala Corina Sanchez. Pero yung dalawang bata na yun mababait eh kasi na-assist namin yun sa EFS kasi nagmo-model din yun ang paninda nila na mga damit na pambata. Naawa ako dun sa bata. Pero sana yun nga, syempre tinitrain na ngayon, hindi ko na alam. Kasi kailangan nilang anuhin yan. Bakuran dahil yung palang mga ampon ni KDR mga failure. Kung kailangan nilang bakuran kasi Pag hindi, kung hindi nila babakuran, baka madamay, mahawa. mapollute yan. Kasi yung Aaron Rason, na yun, may girlfriend na yun, bata pa lang, teenager pa lang yata yun eh. May girlfriend na yun, lagi niya kasama sa KDR camp. Naglalakad-lakad sila magka-date, may mga ibang kasama na bantay. Pero yun daw yung girlfriend. Bali-balita lang, chismis lang. Pero nakikita kasi din namin eh, pag pumupunta kami talaga dun sa KDR camp. Tapos yung Joshua, hindi rin yan pwede kasi mayabang yung bata na yun. As in, nagmana yun dun sa JR. Talagang mayabang yung bata na yun. Kaya wala talaga sa linya niya yung okay. Ang meron talaga yung kay Don Capulong, si Stephen. Yun, mabait yung bata. Mabait na. Kumbaga kilalang mabait. Anong nangyari dun sa aral na turuan mo ang bata sa dapat ng niyang lakaran. At kung siya tumantay, hindi niya Correct. Yun nga rin hihiwalayan. ang pinagtataka ko parang hindi hindi na imulat sa Biblia yung mga batang yun eh. Sa bagay, si Benner, nung bata siya, matigas na rin ang ulo niya. Parang nakikinikinita ko kung anong pagka-spoiled ni Daniel kay Mr. Soriano. Ganon niya in-spoiled yung kanyang mga ampon kaya nagkaganyan. It only proves na na hindi lahat ng nagpipreach ay pinapractice yung pinipreach nila kasi hindi nila mai-apply mismo sa sarili nilang sambahayan. Correct.
Yun yung sinasabi ni Pablo, nakalimutan ko lang yung talata. Kung paano mo Radsoro, yung aakayin yung sambahayan na iglesia ng Diyos Yung, kung ang sarili mong sambahayan hindi mo kayang masahol pa sa hindi sumasampalataya. Tumanggi siya sa pananampalataya. Paano makakapamahala sa iglesia? Sabi Yun. doon. Oo. Kaya ang sabi ni Pablo, tumanggi sa pananampalataya at masahol pa sa hindi sumasampalataya. Kaya hindi talaga yan pwede na maging vice yang si Guya. Kasi sariling problemado pala siya. 5:8 ng unang Timoteo. Datapot kung sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ayun. Sarili sambahayan pala niya, hindi niya makandili. Oo. No? May mga ganyang kaso pala na yung mga ampon, ano pa? Samantalang leader ng isang samahang sa Diyos, ganyan yung kanyang pamilya. Oo. This Oo, only, correct. Saka this only validates Oo. kung ano yung nakita ko noon nandun ako sa Apalit. Hindi pala masama ang mata ko. Talaga palang yun ang mga ugali nila. Totoo. Totoo pala, no? Saka ano yan, bro? It's a tantamount na kung anong puno, siyang bunga. Yan ang bunga ni Eps eh. Si Eps ang puno, ganyan yung bunga niya. Si Dumdum yata gusto mong salita. Oo. Ay, ano ba? Naka-raise hand. Dumdum? Wala naman. Hello? Dinig ba? Oh, yes po, opo. Dumdum. Oo, natutuwa lang ako kay Discreet Sis. Sukay kasi kami niyan sa Apalit. Dito pala kami magkikita. I don't know kung... Hoy, wala tayong wala tayong pero anuhan hindi naman. tawag doon. Mag-kausap na kami ni may kausap na akong dapat makausap. Natutuwa lang naman ako dahil yung mga binanggit niya kasi pangalan, kakilala ko din. At matagal din kami magkakilala ni Discreet Sis. So, welcome sis, yung validation na sinasabi mo kanina. Yes, siguro kung makikita mo lang ako at malalaman mo lang kay Kuya Adel kung sino ako, isang bagay lang matitiyak ko, matutuwa ka dahil hindi mo i-expect. Nabobosesen po kita. Ay, huwag ka na magsasalita. Wag madudulas. Baka madulas at masabi pangalan, ha? Ay, hindi po. Next Hindi ko time lang yan, kasi nagsasalita na yan. Marami magugulat. Pagkatapos ng exam ko, ikaw, bibilan mo. Hindi ko lang mapigilan na magsalita dahil nangiti ako noong marinig kita. Tagal na kasi kaming hindi nagkikita niyan. Huling kita namin yan sa EFS. Kaya yung sinasabi niya mga EFS apparel, mga legit lahat yan. Kasi yung mga magulang nito, ni Sis, is matagal din naman nating kaibigan. So, welcome sis sa club. At sana ay panatilihin mo yung pagiging closet mo at marami kang mai-feed dito sa mga kasama natin sa dito sa Reddit at saka sa Pundahan Ate Pechay. Pundahan. Correct. Ay, Welcome tsaka ano pala, sis is discreet. Ay, naputol yata ako, pasensya na. Sorry. Tsaka sis discreet, baka pwede kita ma-invite. Dalo ka naman doon sa pundahan din namin sa mga Bible believers. Ano yun, invite ko rin. I'll take this opportunity to invite din sa iba, lalo na sa mga Bible believers. Meron po kami pundahan din. Every Sunday naman yun, 8 o'clock para sa mga Bible believers. At the same time, pwede naman kahit na agnostic, atheist, everyone is welcome naman.
may awitan lang kami doon, dinidebunk naman namin yung mga awitan sa himnaryo, kung saan pinagkukuha, may konting aralan, may konting paksa, teksto, yung mga nakakamiss ng teksto, yun doon, may tekstuhan kami doon sa pundahan ni Mang Kulas and Friends. 8 o'clock ng gabi, every Sundays yan, rain or shine. Sige po. Opo, actually, nag-check talaga ako sa YouTube nyo eh. May gusto ka pang i-share, sis? Sa susunod na lang po yung iba, medyo magbe-break na yung mister ko sa trabaho. Baka pumasok na dito. Sige po, yun na lang, ma-advise lang namin sa'yo, then keep in touch lang. At lahat ng mga duda mo, ay valid po yan. Confirm po yan. Opo, salamat po. Salamat po. Akala ko talaga noong una masama lang talaga ang budhi ko. Iniisip ko talaga, iniiyak ko sa Diyos yun. Sabi ko, napakasama ko yatang tao. Ganyan. Pero sabi ko, yung bottom line lang naman maging mabuti kang tao. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Okay na yun eh. Ikaliligtas na siguro yun. Di naman, kung may Diyos man talaga na nakikita yung puso, di ba? Yun na lang yung inutangan na kapatid. Wala akong inabuso na kapatid. Okay na yun. Masaya na ako dun. Correct po. Hindi po pa yung mga sinasabi nila lang masama lang yung nakakaisip ng ganyan at may duda, etc. Baka ano lang po yan, paninira lang yan at pananakot. Opo, gaslight talaga eh. Gaslight to the max. Correct. May tanong pa kayo kay sis, mga kasama. May iba pang kasing gusto magsalita din eh. Gusto mag-share at may tanong din. Bigyan natin yung iba. Wala na kayong tanong kay sis. Sis, yung pinapabalidate ko sa'yo di ba meron akong mako-confirm mo sa ano. Ay, ano nga ulit yun? Sorry. I-chat ko na lang ulit sa'yo ha. Sige. Para Sige. hanapin ko ng paraan. Sis, baka dumating na yung iyong ano dyan eh. Labi-dap. Ingat na lang po, sis. Sige po, Salamat po. salamat po sa Diyos. Sige po. Ayan, yung ating isa sa mga ano po natin, guest po ngayong gabi. Confirm, na isa sa mga mga issues talaga na chismis sa taas, na matunog, yun nga yung si Penpen, which is obviously nahalata na rin naman na natin yung nakaraan pa. Lumalabas na siya sa mga ABP, which is ang weird, di ba? Na makikita kang biglang hindi naman madalas na natin nakikita at hindi naman kilala, makikita mo bigla sa mga ABP ng MCGI.